Kung nagla-lunch, it's okey lang naman. Okey lang naman na kumakain habang, ah, nakikinig. Okey, sige. Let's start. Okay, before proceeding sa ating, discussion proper, I just wanted to announce something. So, I do not know if, um, kayo bahala kung kayo ba'y mag-a-agree sa ganitong setup or hindi, if you want to cooperate or not. So, ang napagkasunduan namin ng ibang section, I think this should be a win-win situation. Kapagka recitation, okay, so every meeting may recitation tayo, yung sinong gustong sumagot, sumagot, but kung sakalang magiging valid ang inyong points sa recitation kung kayo ay naka-on ng camera all throughout, okay? Naka-on ng camera all throughout the meeting. Kung puwede naman mag-off cam kung mga naiihi, ganyan, ano. Pero yung halos buong meeting ay naka-open ang camera, may nakikinig. Kasi hindi ko masasabing nakikinig ka kung hindi ka naka-on cam, okey? Yung pinakamataas, top 3 na pinakamataas sa recitation face-to-face at online before prelims, okey, exempted sa prelims. O dahil kayo dalawang section, o di bale tig-tatlo sa inyo 'no, tatlo sa O7, tatlo sa O8. So gano'n yung mangyayari. Ah, Siyempre saka ko i-a-announce yun sa prelims mismo, para lahat ay di mag-aaral, okey? Ayun po, yung iba ba ay may violent reactions o ayaw, ayaw, it's okey kung ayaw. Ayun. So from time to time, siguro mga, kahit mga every 15 to 30 minutes, I'll be requiring yung mga POD na screenshot yung, meeting. So para from time to time ay mamo-monitor ko din, okey? Sige. So let's start again and again. Hopefully lahat tayo ay makapasa na. Ano, sana ay mas mag-igi pa. Mag-igi pa ang pag-aaral. Okay. So, let us start again about chapter 1. So, chapter 1, class, is about again obtaining data. From the past discussion, na-discuss na natin ito, obtaining data is about what? Statistics. Okay. So, statistics, it can be defined as the science that deals with what? Collection, organization, presentation, analysis, and interpretation of data. Wherein kapagka pinagsama-sama natin lahat ng mga steps na yan, we are, okay, papunta po tayo saan? Sa isang conclusion. Okay. So statistics can be divided into two. Una na diyan kung natatandaan, ano, yung dalawa. Anyone from the class?
Ano yun, dalawang yun, kung natatandaan. Baka may Quantitative na po. may hindi pa po yun. Sige, tignan. Baka mamaya, baka nakikita pa dyan ang mga na ano natin, handouts. De Martin. Ma'am, descriptive po ata at inferential po. Okay. Descriptive at inferential. When we say descriptive, inferential. When we say descriptive statistics, anong ginagawa doon? Anong ginagawa kapag descriptive statistics? Anong pinagkaiba? Okay. Other hand, De Martin. Ma'am, pag descriptive po, bali defining po siya or nagde-describe po ng data. While inferential po, parang you're making a judgment po or you're jumping into conclusion po. Okay. So that is basically your definition about descriptive and inferential. It's good na natatandaan pa. Very, very fresh pa itong subject, statistics. So, ayun, 'di ba? Kung matatandaan, meron din po tayong statistical terms na tinalakay doon. Ano-ano 'yun? Napakadami. So, una diyan papasok syempre yung the term that refers to the totality of all objects, person, place, things na kasama sa buong study. So, what do you call the totality? Andes? Population po ba? Population or ano yon? Ano pa yung isang term para doon? Miss Andes? Population or? Starts with U? Universe po. Okay, universe. Ngayon, kukuha ako ng sample from the universe. Okay? So, ang tawag dun sa kinuha kong subset from the universe, edi yung nasabi ko na, which is yung sample. Now, when dealing with data, we have here dalawa ding classifications under ng data. So, by definition, sabi po dito, one is not organized in any specific way. The other one is organized into groups or categories. Okay, so what are those two? Natatandaan pa? Ano yung dalawang yun? Ang gulo. Ma'am, yun po bang ang group and group data po? Okay. Group and ungroup data. Again, kung nare-recall, sa group data, ang involved po dito is yung ating tinatawag na frequency distribution. Again, sa frequency distribution, we are using table. Okay? And then corresponding doon sa table, ilan yung sumagot within those statements. Ano ba yung sinasabi ko? Yung parang ganito. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga 1, 2, 3, 4, 5 na yan, ay nakikita natin saan? Sa Likert scale. Sa Likert scale, ang 1 ay nag-i-stand sa strongly agree. Alin naman ay strongly disagree. Siyempre, kung nag-survey ka ng 100, dapat yung total nito is what? 100 din. Ayun. So, unlike ungroup data, they are just collected as is. Kinolect mo lang, wala kang ginawa. Okay, next. Now, when dealing with these characteristics, tulad nyo, kayo ay parehas engineering students. Ang tawag dito sa property na ito kung saan
sinashare ng buong population, lahat kayo is merong ganitong characteristic. Okay lang, no problem. You take your time. Huminga muna bago mag-join sa klase. Okay? Ito naman ay madali lang. Kayang-kaya nyo naman to. Okay. So, ang tawag dito po is what? Letter P. Anong tawag sa characteristic na yon? De Rojas. Parameter po. Okay, parameter. And syempre, kung meron tayong characteristic na shared by the population, how about those characteristics naman na shared ng isang sample, Mr. Angulo? Statistic pa. Okay, statistic. Diba? Tatandaan pa. Ngayon, syempre, example nito, lahat kayo is ME. So, meaning, mapababae, mapalalaki, ME. So, both sample, both population, they share the same characteristics or property. So, meaning, anong tawag po doon? Letter C. Medrano? Constant po. Okay, constant. Constant. Now, let us also define variable. Mamaya, variable ako ng variable. Di nyo pala alam si variable. Ano si variable? Andes. Ano po siya? Isa po siyang characteristic or property po ng population or sample na may that they have different values po. Okay. So, meaning po nun, it varies, it differs, based on the role na ginagampanan nila sa isang study. So, hindi kayo malilito dyan kasi population is for what? Parameter. P is to P. Sample is for statistic. S is to S. Okay. Next. Methods of obtaining data. Tatlo lang itong tatalakayin natin under methods of obtaining data. Ang una is all about data collection. Next is about conducting surveys. And next one is conducting experiment. Okay. Ngayon tatanungin ko kayo, data collection would not be possible without ano? Tingnan nyo, walang mangyayaring data collection kung walang dongon. Walang respondents po, ma'am. Okay, si the respondents ay ano siya? Hayop, pangyayari, bagay, ano po siya? Dongon. Ano si respondent? Ma'am, ano po, yung mga taong iso-survey po. Okay, so tao, basically tao. So, wala talagang mangyayaring data collection kung walang tao na gagawa. Ang gagawa nun, di ba, hangin? Okay, so si respondents, alam mo na ito yon at ikaw yan. Meaning, the set of information is collected from you. Now, for the one naman na nandito, pinakauna, kumbaga siya yung leader, siya yung gumagawa ng inquiry. And syempre, katulong ni leader, si helper. But syempre, in professional setting, hindi naman leader at helper ang tawag doon. Kung natatandaan, anong tawag dito? The one who makes an inquiry. Lumag. Ma'am, investigator po. Okay. How about the helper? Andes. Enumerator po. Enumerator. Okay?
Okay, next. So data, okay, data can also be classified into two types. Okay, by definition, ang sabi dito sa isang definition, ito daw ay nanggagaling first hand by the investigator. Yung pangalawa naman is what? Existing. Sige, Villanueva. Primary data po yung first hand, tapos secondary hand po yung secondary data po yung second. Nan, parang nasa kuweba. Okay, nag-e-echo ka kasi. Okay lang, oo. Pero Primary tama data po yun. yung science. Oo. Okay, thank you. So that is primary and secondary data. So sabi na nga dito, by definition, primary data is from, okay, primary data is from sources that are collected first-hand by the investigator, meaning direct from the original source. Then for the secondary data, these are already existing and gathered, altered naman in a good way by other organizations or researchers for their own use. Okay, so it can be also used or utilized from further or future studies. Next, 3 basic methods of collecting data. Primary, secondary. Okay, so more on concepts lang tayo ha, kasi bukas, edi sit in merge class ulit, edi saka natin discuss yung probability. So, punta ulit tayo dito sa 3 basic methods. So, under these basic methods, we have here retrospective study. When we say retrospective study, from the word itself, retro, ano yon? Saan siya galing? Akyatan. From historical data po. From historical data. Let's say, for example, engineer na kayo, magwo-work kayo sa isang company, you wanted to know yung naging changes or fluctuation, let's say, sa energy demand. So, instead of focusing only sa year 2026 or year 2025, what you have to do as an efficient engineer, babalikan mo yung past data. So basically, 2015 up until 2026. Then you compare. And then after yung comparing, edi you provide an analysis. After analysis, edi saka ka magko-conclude. Okay? Next. Observational study. When we say observational, we just observe. We do not interfere. Wala tayong ginagawa para mapabilis yung process, mapabagal yung isang process, mapaganda, mapapangit. Tinitignan lang natin kung hanggang saan. Then 3, edi yung kabaliktaran ni observational, which is yung ating experimental. Design or study. Pag sinabi natin experimental, meaning dito napapasok sino? Yung series of tests to be conducted. Okay? Ano bang pinagkaibahan nito? Anong bang example? Experimental versus observational. So, yung pwede magpaliwanag. Desare? Ano si Mr. Desare? Naka-off mic ka pa.
Naka-off mic ka. Nagsasalita ba si Mr. Sare? Okay. Sige, isa pa. Ang sige, Silva? Ma'am, yung sa observation po ay bali hindi niyo po na-change yung mga variable ko. Sa pag-observe lang po. At sa experimental naman po, ma'am, siya po yung pwede niyo pong baguhin yung mga variables po dahil po nagko-conduct din ng experiment. Okay, tama. Okay, so tama yun. So, yun nga, sa experimental design, we are conducting series of tests. Siyempre, kung yun ay test, edi iba't ibang variable yung ginagamit. At siyempre, kada test, iba't iba din yung outcome na ibinibigay niya. Okay, then finally, punta naman tayo doon sa planning and conducting surveys. Sige po, pa-off po muna ako ng mic. Ayan, thank you. Okay, so survey, let us define muna si survey. So survey is any method, okay, that involves asking respondents with a set of well-prepared questions. So sa survey, papasok sino doon? Yung face-to-face interview or self-administered surveys. Siyempre, ayun nga, diniscuss ko na rin last time, there are some advantages and disadvantages. So, pagka face-to-face interviews, ay di ang advantages noon is syempre, kung kaharap mo yung isang tao, if there is any confusion or concerns, follow-up questions, madali natin natatanong. Aside po from doon, mas kumpleto yung nakukuha nating sagot. The only drawbacks is magastos, especially if we are trying to have a schedule with someone na doctor, engineer. Kumbaga, medyo hectic yung schedule. At saka kapag sila ay mga nasa malalayong lugar. Then for self-administered surveys, the advantages is, unang-una, mura. Very time-saving. Iintayin mo lang na may magsagot, and then yun na, nakapag-survey ka na. Next, the only drawbacks ng self-administered surveys is that they are not that accurate. Lower yung response rate. Siyempre, I do not know kung naranasan nyo yon. Yung magpapasagot ng survey, uy, pasagot naman ng research lang namin to. Oo ka, pero hindi mo pala talaga siya pipill upan. So, yun yung drawbacks. Siyempre. At siyempre, kapag kunwari magulo yung tanong ni researcher, hindi mo na-gets. O di pwedeng likdakan mo na lang yun, hindi mo tapusin sa survey, at pwede rin naman na hindi maging accurate yung sagot doon. So, same goes with researchers. Kung malabo ang sagot ni respondents, of course, they do not have na yung chance para linawin pa yon. So next one would be the steps. Okay? Steps when designing a survey. What do you think is the first step or things to consider when designing a survey? Ano yung dapat una nating i-consider bago tayo mag-conduct? Ilan yung nauna dito? O sige. Sige, De Rojas, susundan ni De Gozar, then Angulo, De Martin, Silva, hanggang Lumag. Kasi 6 na steps yun. Sige, tingnan natin. Ms. De First po is Rojas. to determine po the objective of the survey po. Okay. Objective muna. Siyempre, kung meron kang objectives, kahit hindi mo po i-AI or i-chat GPT,
yung iyong set of questions, you know, saan iikot yung mga tanong. Ano yung gusto mong masagot. Okay, next, Degozar. Ma'am, identify the target population sample po. Okay. Identify the target population or sample. So, kasama din dito, na Mr. Degozar, yung ating sampling. So, syempre sa sampling, yun yung method kung paano ba tayo pipili ng magiging respondents. Ano yun? Basta na lang tayo pipili. Kung sinong malapit, sinong kakilala, matanda, bata. Okay? So, doon papasok yung sampling method. Then, for step number 3, Mr. Angulo, Mamimili po kung ano pong interviewing method po. okay. Interviewing method. Tapos, what about interviewing method? Kung kung paano po i-interviewin, kung cellphone po or face-to-face po or questionnaire po, para pong ganun po. Okay. Hindi yon, ganun talaga siya. So tama yon. Then for the fourth one, Formulating the questions po, kung ano pong questions na gagamitin po based sa methods na ginawa po. okay. And we have to make sure as a researcher na yun ay magkakaayos yung patas. Hindi naman pwede na lahat is close-ended and lahat is open-ended. So it can be mixed, and then mas mix in a way na maayos pa rin yung pagkakatanong-tanong. Kung may follow-up questions, edi let us include. For the fifth one, Mr. Lumag. For the fifth step po ay conduct the survey and gather responses po. Sorry, miss pala, ayan. Okay, so we have to conduct na the interview. So sa step number 5 pa tayo, bibira ng interview. And then for last step, Miss Andes, Analyze the result po by making graphs and drawing conclusion. okay, analyze and draw conclusion. Pwede pa yun. Okay. So, total na-discuss natin from step number 2, si sampling method. Ay, titignan natin kung may natatandaan pa sa sampling method. Sampling method can be divided into 2. Papasok po dyan si probability sampling. And then sa isa is non-probability sampling. When we say probability sampling, meaning lahat ng member ng population is nabigyan ng chance maging part or be selected sa isang survey. So, napakadami po na probability sampling. So, on the other hand, non-probability sampling, kadalasan siya po ay tinatawag natin as subjective or judgment sampling. Okay. So, bakit? Dahil lahat ng member is walang equal chance of being selected. So, yes, it is cost-effective, convenient, okay? But in a way na, ayun nga, pabor siya sa side ng researcher kung saan hindi tayo pagod. Ngayon, sige, balikan. May natatandaan pa ba na examples under probability sampling? You provide the definition and then you provide an example. Okay. Let's hear from si Mr. Balmes. Para madami kayong makasagot. Doon po sa probability sampling, example po nito yung random sampling.
Doon po ay Okay. random po na pipili ng mga respondents. Halimbawa po, random na kukuha ng 50 students sa school at stratified sampling naman po. Dito po ay hinahati ang population sa groups. Example po ay pipili po ng 5 students bawat section po. Parang ganun po. Okay. So, okay na yun. Simple random sampling and stratified random sampling. Thank you. Robles, then Ma'am, sa followed by Lucanyas. Sige. schematic Robles. sa ma'am. For example po, Okay. meron list ng 10 tao tapos every 3 person po or every 2 person po yung kukunin mo pong sample po. Okay, tama yun. Parang sa groupings ba, pagka kunwari 1, 2, 3, 4, 5, lahat ng 1 magkakasama, 5 magkakasama. Parang ganun, systematic. Okay, next Mr. Lucanyas, meron ka pa ba dyan? Hello po. Cluster sampling po. Dinedivide po yung population sa clusters. Then pipili po sa cluster na yon na random. Kunwari po ay pipili po ng schools na pili po ng siguro po mga 3 school sa isang city. Okay. Tama, okay. That is an exact explanation ng cluster sampling. Kumbaga sa Batangas, kung lalahatin mo napakadami, edi pipili ka lang ng representative na school ng Batangas. Tapos doon sa school na yon, isa kakapipili randomly ulit. Okay. Now let us move on with non-probability sampling. Sige. Non-probability sampling. Maya. One example po ng non-probability sampling is yung quota sampling po, which is, ang example po niya is, kunwari po, may yung quota nga po, yung may number po kayo na kailangan respondent. So, kahit sino na po, basta po maabot niyo yung quota, yun na po yung sample. Okay. How about Miss De Los Santos? Okay, thank you. How about Mr. Reyes Joshua? Yung ma'am, yung quota sampling po. Yung Okay, parang sige lang. Yung parang daw po ng pagpili daw po ng fixed number sa kada grupo. Yung example daw po dito is yung pagkuha daw po ng mga specific na bilang ng students po kada year level po. Okay, thank you. So, dito po sa quota sampling, total ay nababanggit naman na natin si quota. Kung natatandaan nyo, di ba, hinati pa natin ito sa dalawa. Si proportional at si non-proportional. Kapag sinabi natin class proportional, let's say sa BSU, merong 5,000 na student. Napakadami nitong 5,000. So, sa 5,000, extract ka lang ng 1,000. So, dun sa 1,000, gusto mo pa rin makapag-survey na na-assess mo, okay, yung bilang ng babae at bilang ng lalaki. Ngayon, kung napag-alaman mo na out of this 5,000 is 60% yung lalaki, 40% yung male, meaning, pagka nag-conduct ka dito sa 1K, what should be yung bilang? 600 males and 400 females dapat yung ating i-interviewin. So there should be an exact parameter to be followed. Not unlike non-proportional sampling, okay, dead dyan sa male at female. Basta kayo maka 1,000. Kung yan may lahat ay lalaki or lahat ay babae, at least naka 1K. So yun yung mas madaling paliwanag para mas magets natin si non-proportional between proportional sampling. And may isa pa kayong nakakalimutan sa non-probability sampling. Parang hindi pa nababanggit yon. Robles.
Ma'am, yung purposive ano po, Okay. sampling ma'am, yung mamimili ka po ng specific po na tao po na nami-meet po yung criteria na need mo po. Okay. So, yun yung pinaka-exact din na definition. Kung ang survey mo is about medicine, of course, your respondents should be doctors, or professionals in line with medicine. Kung engineering, edi in line with engineering, so on and so forth. Okay, next. Last, conducting experiment. Again, experiment. Okay. Papasok po dito si DOE. So, design of experiment is a tool developed to conduct an experimentation strategy. So, despite of being an software tool, no, napakalaki po ng tulong ni DOE because it maximizes our learning using minimal resources. So, kahit limited lang si data, kokonti lang yung na-survey natin, still, yung result na ibibigay ni tool, DOE, okay, is significant. Okay. Ano bang ginagamit dito sa DOE? SPSS, Minitab. So, ayun nga, Minitab, dapat sana ito ay ating isasama. Okay, but ayun nga, hindi na ako nagpa-final project na. Okay, kasi ibabawi na lang sa PSET. But kung kaya pa ng ating oras, pwede pa naman natin siguro i-discuss yung kahit yung mga basics ng Minitab. Madali lang naman ito po gamitin. But in this case, for chapter 1, focus po tayo not for the tool itself, but for the methodology. Okay. So under methodology, una si planning, followed by screening. Next is optimization, robustness testing, and then verification. Sige. Can you define, provide an scenario, study, example, na mapapakita mo yung paggamit nitong mga steps na to? Anyone? Ang gulo. Ma'am, ano nga po, i-describe lang po kung ano po yan. Tapos pag-provide ka ng example. Ang sa planning po, yung pong quarry po, yung pipiliin po kung ano po yung gustong i-improve para pong ganun. Yung mismong gustong pag-focusan po. Ang halimbawa po na doon, kung gusto pong mapabilis yung ano po, pagluluto ng tinapay, mga ganun po. Okay. Then, sa screening po, isa lang po. Isa lang muna. Pero maganda yon na planning. Siyempre, dyan mo i-consider si time, si budget, manpower, equipment. Kasi kung wala kang plano, ay parang sa lahat naman na ata ng aspeto ng ating buhay, pagka walang plano, ay parang hindi mo sa walang patutunguhan. Pero mahirap maka-reach. Hindi mo alam kung saan ka tutungo kung wala kang solid na plano. Okay, next, screening. Sino pa? Villanueva. Ayun po, sa screening naman po ay sa screening naman po, doon po pinipili ng researchers, ina-observe niya po kung ano po yung mga critical factors na meron po sa large number ng kanyang group. Dahil po lahat po ng factors ay hindi po para-process na sabay-sabay ng pantay-pantay.
pag nag-screen po ay mas ma-sure po na tama po yung makukuha mga data. Okay. So, screening, just like kung ang business mo is cafe, ang isa sa factor na dapat screen natin is yung ating ingredients. Siyempre, kung may napili kang ingredients sa isang kape, let's say 50 ingredients, hindi naman po natin pwedeng ilahat yon. Okay, so dun po papasok yung idea ng optimization. Now, what about this optimization? Ano pa yung mga walang ano dyan? Kakaunti pa. Sige, Mr. Balmes. Sa optimization po, dito po hinahanap yung pinaka-best condition po para makita po yung pinakamagandang resulta. Example po nito, pag hahanap po ng gamot na hahanap po ng pinaka-best na gamot po na i-take. Okay. So, thank you. Relating naman dun sa example kanina, the out of 50 ingredients, we just select the best among those 50. So, out of those 50, naging 10 na lang. Next, Mr. Cantos, what about robustness testing? Ma'am, sa robustness testing naman po, yung mga nahanap ng product ay testing natin. Okay. So, robustness testing, meaning po nun, we are testing the how effective a certain product or service is under the worst conditions. Kung ayun nga, example na nga talaga dyan is yung mga tulay, kung yung tulay na yon nadaanan lang ng 20 tons, 30 tons, back and forth, tas bumigay na, testing pa lang, failure na. So it's either palpak yung design or kulang yung materyales or pwede namang okay maganda yung materyales and then pangit yung design. So sa food naman, okay, sa robustness testing, kung ang iyong product ay kunyari ay sea salt latte, pero wala naman kaalat-alat, ano, so dun pa lang sa ano na yon is X na. Okay? Now what about verification? Ang wala. Sige. Wait lang ha. Dongon. Sige, Mr. Dongon. Ma'am, sa verification po ay yung ina-analyze po kung ang product ay magbo-bomb sa market o hindi. Isa sa verification, kunwari po ay, ayun nga, may product ka na, coffee shop. So once na okay na yung ingredients, okay, lahat okay na, saka natin siya i-out sa market. So parang, ayun nga, infrastructures lang yan. You cannot open something o yung mga building na yan kung hindi pa fully furnished or kung hindi pa siya safe na puntahan. So yun yung concept po doon ni verification. Naiintindihan ka po? So refresh lang. Then for sure yung mga succeeding topics ay madali na yun sa inyo. Anyway, may hindi ba ako nailista dito sa ating recitation? So Villanueva, isa lang ba ang Villanueva dito? Maya, Lucañas, Balmes, De Martin, Andes, Angulo, De Rojas, Medrano, Dongon, Lumag, Reyes, Joshua, De Los Santos, Robles, De Gozar, Akyatan, Silva Israel at Cantos. May nakalimutan ka po akong ilista. Ayun. O siya. Kung wala akong nakakalimutan, that ends only yung ating first discussion.
Tomorrow ay di yung ating probability. Then, ano ba? Week number 5, yun ay ating prelims na. So, sa week 5, chapter 1, chapter 2, and then siguro kalahati lang ng discrete probability. Any concerns or clarifications regarding po sa naging discussion? Wala po. Okay. So, yung mga pauwi na, edi mag-iingat sa biyahe. I hope na di nakikinig pa rin, habang nasa biyahe. And then, ayun lang naman so far. Kung may tanong pa, meron naman po tayong GC. Okay. Ayun. Any concerns before ko kayo i-dismiss?